We're here sa Mongkok, pero hindi tayo nandito para mag-shopping and all dahil nandito tayo para mag-food trip dahil Mongkok is more than just like a shopping district dito sa Hong Kong. Sa 6 years namin dito, first time namin nila kumain sa Dim Dim Sum. Umorder din ako nito, yung crispy rice flour with shrimp. So ito yung this rice. Makita nyo, ang daming mga ulam. Ayan, karinderya style siya. Ito yung benchmark ng mango pomelo sago. So now I'm trying this red bean pastry. Nakakanepo, baby. So this is the octopus. Ang anghang pala nito. Okay lang ba yun? Naka-record ba yan? Game? 1, 2, 3. So yung mga ma'am sir, welcome back to my channel. We're here sa Mongkok, pero hindi tayo nandito para mag-shopping and all dahil nandito tayo para mag-food trip. Mongkok is more than just like a shopping district dito sa Hong Kong. Marami ring kainan, marami ring food ang dapat nyo itry dito sa Mongkok. Kaya yan ang agenda natin on this vlog. Kaya kung gusto nyo kaming samahan sa vlog na to, let's go. Let's do this. Okay na ba yan? So yun guys, pa-exit na kami. D1 dito sa Mongkok Station para puntahan ang ating first stop for today, which is Dim Dim Sum. Sa 6 years namin dito, first time namin nila kumain sa Dim Dim Sum. Kaya let's see if the hype is real. So yun mga ma'am, so pwede rin palang dito. Okay, dito sa Pusuku. Depende sa dito kayo mag-exit. Ayan, then lakad lang kayo dito. Turn left, diba? After exiting, D1 or D2. Ayan, meron din dito, ano to? Restaurant yan. Ah, ito yung ano, isang mall. Anong mall to, love? Newtown to, no? Tama ba? Newtown. Yeah. Ah, may lock-in coffee na rin dito. Ayan, katabi ng Haiti. Ayun, no? Di ba? Actually, hindi ko alam na may lock-in coffee na rito. Kasi alam ko, sa Shanghai natin siya unang nakita, love, no? Ayan, tapos sa Singapore nga meron. Meron na rin pala rito, mga ma'am, sir. Ayan, pinipilahan siya, in fairness. Maraming exit sa Mongkok, so pwede nyo ano. Ito pala mas malapit. B2, exit. Ayan, lapit siya sa top. Ayan, na mall. Anyway, mali-mali tayo ng ano, direction. Sa Google Maps nung chinek ko, dito yung pinakamalapit supposedly, pero ayun, B2 pala. Mas okay siya para mapuntahan natin yung Dim Dim Sum. Hopefully, hindi masyadong marami yung tao or hindi mahaba yung pila. Well, it's already like 4 p.m. Alanganing oras for late lunch or early dinner. Dito dati nakatira si Love malapit. Fayun Street, di ba? Ayun, lalakad ka lang, yun yung ano, bridge, tapos tatawid ka lang yun na yun, di ba? Parang naliligaw tayo, love. Hindi, tama. Ito na yun. Ayun, no? Dim Dim Sum, other side. Tawid na lang tayo rito. So, yun, pagkita na ng Fayun Market, or Fayun Street Market, tawid lang tayo rito. And, okay, dito na tayo. Nakita na natin siya. Ito ang Anlung. Okay din dito, kumain, mga ma'am, sir. But our target is Dim Dim Sum. Ayun nga, nabanggit ko doon. Tagal na natin dito. Ngayon lang natin tatry itong Dim Dim Sum. Kaya, let's go. Oo nga, dito pa nakatira itong kasama ko before. Pero dito na kami, guys. Tada! Dim Dim Sum. Mongkok. Pandian natin yung ma'am sir. Ating utensil. Just like the locals. Pero minsan may mga tea sila, di ba? pwede mo siyang gamitin para banlian yung mga utensil and pwede mo siyang inumin din. Pero ito,
since hot water lang siya. So, pangbanli lang siya or panglinis lang siya. Pero yun, yung nagastos namin ni Love is 160 Hong Kong dollars. Actually, pwede na. Umorder na rin kami ng apat pala. 4 variety na yun ng yamcha and dim sum, di ba? Well, yun naman ang goal natin, di ba? Ito yung first stop natin, then try pa natin yung iba pa pwedeng nakainan around dito sa Mongkok. There we go. Wow. Guys, so we got our siomai. This one is, ano to? Ano yung loob niya? Shrimp. And this is the pork bun. Ang init. Kain tayo mga mamster. So, I will try the steamed shrimp. Ayan, hargo. Yung tawag sa kanya. Ayan, kitang-kita yung shrimp mga mamster. Sarap naman siya, in fairness. We have the pork siomai over here. Humingi lang kami ng chili garlic and toyo. Ayan. For some reason kasi hindi sila nag-serve nung sinerve yung mga dumplings natin. So, ayan. Google Translate is the key. Alam niyo yun, parang tagal na namin dito. Nag-try kami yung mag-Cantonese class pero masyadong malayo yung lugar, yung klase. So, hindi namin na-kompleto yung buong session. Although libre lang siya kasi parang inorganize siya nung Alumni Association ng UST Alumni Association dito sa Hong Kong. Pero unfortunately, hindi nga namin natapos. Kaya, ayun. Hindi namin alam kung anong Cantonese for spicy garlic. I mean, spicy, ano to? Chili oil and soy sauce. Google Translate pa rin talaga ang best friend namin dito. Goods din yung siomai nila, guys. Sarap ng siomai. Hindi kami mahilig ni Love. I mean, mahilig si Love sa yamcha, sa mga dumpling. Pero hindi kami usually pumupunta sa mga ganitong resto, no? Oo, yan. Tongki Bao Dim. Yeah, if you want something na fast and affordable, yung Tongki Bao Dim, usually nasa mga MTR station siya, di ba? So, okay din yung mga food nila. Lalo na yung rice meal. May rice meal sila dun eh. Goods din. And they also have like dumplings. Ayun, first time dito sa Dim Dim Sum. Okay naman siya, no? Oh, guys, so supposedly, sa One Dim Sum kami, kakain, sa may Prince Edward. Unfortunately, under renovation yung store nila sa Prince Edward. So, we decided na lumipat, pumunta rito sa Dim Dim Sum sa Mongkok. Although, walking distance naman siya, lakadable from One Dim Sum. Kasi sa Tung Choi Street yun, di ba? Nag-MTR pa rin kami. Kasi medyo mainit. So far, all good. Yung mga tikman natin. Umorder din ako nito, yung crispy rice flour with shrimp. Try natin yung walang sauce. Meron siyang glutinous coating, pero ang crunchy na loob, kahit walang sauce, mga mamser. Sarap siya. May crunch, di ba? I mean, naging mukbang na. Pero, yun nga, ina-realize ko, parang bakit hindi tayo mas nagtatry mga ganitong local food. Like, for example ako, nag-dinner kami with my colleagues yung sa bagong work. So, dinala namin yung isa naming ka-work from Shanghai dun sa Dai Pai Dong, malapit sa office. Sobrang sarap. Ayun yung maganda kapag may kasama kang local. Alam nila yung mga dapat orderin, alam nila yung masasarap. Doon ko na-realize na dapat pala, no, mas naging adventurous tayo, mas nag-try tayo. Pero, yun lang kasi yung mahirap talaga rito, yung pag-order talaga. Minsan, ang hirap, lalo na sa mga local Dai Pai Dong, wala silang mga English menu. So, mag-base ka dun sa Google Translate. Minsan, di ba, hindi tama yung translation. So, parang may sudden feel of like uncertainty kung tama ba or masarap ba to. Kasi makikita mo parang fungus or what, di ba, kapag in-translate mo. Masarap siya. Yung intestine, di ba, yun yung mahirap. So,
ayun, good thing meron ako kasamang Lucas nun. Yung mga ka-office mate ko. Kaya they were able to order yung mga local favorites, kumbaga. So, good thing dito sa Dim Dim Sum naman, English menu sila. So, once you scan yung QR code, and then na lahat. So, yun mga ma'am sir, na we will try yung barbecue pork bun nila. Which is this one. Sarap din siya. Fairness naman. Sarap. Hindi nakaka-vlogger, no? Hindi nakaka-nepo baby. Pero yun, ang pinaka-the best talaga. Pinaka na the best pa, no? Ang the best talaga dito, mga ma'am sir, is yung rice, crispy rice flour with shrimp. Crispy. Naging mukbang na pala. Balak pa naman namin, parang konti-konti lang sana yung kakainin, pero parang busog na pala. Ako naman, pero parang ano na rin siya, feeling na rin siya, no? Ano kasi may rice, no? Kaya busog. So we're done sa ating first stop, no? Sa Dim Dim Sum. The hype is real. Masarap talaga siya. Pinaka-favorite namin. Ako, naging favorite ko talaga doon yung crispy rice flour with shrimp. Ikaw, love, ano yung favorite mo doon sa Dim Dim Sum? Crispy. Yun din. Crispy. Yeah, pareho kami. So, sulit yung punta. Medyo busog na kahit papano, pero hindi. Dapat mag-try pa kami ng iba pa. Okay, hindi pa tapos dito. Hindi natatapos sa Dim Dim Sum ang ating food trip. Try pa natin. Hanap pa tayo ng ibang pwedeng matambayan at machicha dito sa Mongkok. Let's go. Ayan, maganda yung spot na yun. Ayun, oh. Yung bridge. Tapos, makukuhanan nyo yung mga nakaparada na mga minibus. So, medyo familiar kay Love yung place na to. Dahil dito siya nakatira before. Ayan, as in literal na, ayan, yung McDonald's, di ba? Yan, dito yung flat niya before, mga ma'am sir. As in, yung McDonald's ay makita nyo, may flat yan. I mean, may mga flat or may residential area yan sa taas. Tapos yun, may coffee bow din pala on this side. So yun yung sinasabi ko kanina na okay, ding bilhan ng mga dim sum and all. Familiar talaga sa amin to, itong lugar na to. Kasi dito ko nilalakad sila dati, naliligaw pa. Kasi nahatid ko siya dito, ayan. So, kung makikita nyo, ayan, dami mga nakatambay dito, lalo kapag weekend, di ba? Tapos, rinig nila yan, as in yung ingay na to, rinig dun sa flat niya. So, yung flat niya, somewhere dyan. Dyan lang yun, as in yung sa dulo yun, di ba, love? Anong floor ka nun? Parang 6th floor. Basta, ito yung yata yung parang green na... Parang ending. Oo. Basta yan. Diyan lang yung bahay niya before. Okay, tapos ito yung neighborhood niya. Yan na lang. Nostalgic lang. Pero yung unang tiniran ko dito sa Mongkok, malapit siya dun sa may Sa? Sneaker Street. Oo. Ayan, may mga nagpe-perform din dito, nagla-live stream. So it's not all about, ano ba yun? It's not all about shopping dito sa Mongkok. Ito yung hindi masyadong nadadalaw, nalilibot ng mga kababayan natin, di ba? Pero medyo sikat to na photo spot actually eh. Lalo na kapag gabi kasi yung mga LED lights na nandito, sobrang Instagrammable. And parang na yun, no? Ladies market na yun, di ba? So yun guys, ito na rin yung malaking DS Groceries dito sa Mongkok. So yun, actually nandito na siya eh. Ito yung Tung Choi Street, yung ladies market, sa other side lang. Tapos medyo wala lang tawiran, hindi kayo makakatuloy-tuloy, pero may tawiran siya on the side. Ayan, tapos yun na yun. Diba? So kung papunta kayo ng Dim Dim Sum, ayan, kapag nadaanan nyo yan, dire-diretso lang. Tapos kakaliwa lang kayo on the street. Ayan, Argyle Street. And then according kay Love, ito yung apartment
Ayan, doon sa Hello, Love, Goodbye. So, yung kila Alden tsaka kay Catherine. So, doon yun. Yung Joy was, Joy was here, di ba? Pero bawal na rin umakyat dyan ngayon. Dati kasi, naging siya, tourist spot, gano'n. For now, we are going dun sa other side ng Mongkok. Dun naman yung mas marami pang mga food, mas marami mga restaurant. Actually, along Tung Choi Street, Ladies Market, yung sa gilid ng mga stall, mga yun, mga restaurants yun, mga ma'am, sir. So, balita ko marami-rami rin na masasarap doon na pwede nyo rin itry. But for now, gusto natin itry yung mga other like street food pa or mga chicha na pwede nating mabilhan around Mongkok. So, that's our target, that's our goal. Hindi tayo anak ng contractor, so street food style. Street foods ang atake natin. Okay, let's go. So yun, since medyo busog-busog pa kami, gutom kami. Dito kami ngayon sa Ladies Market. So medyo konti yung tao pa ngayon kasi medyo hapon-hapon pa eh. Usually pumupunta or dumadagsa yung mga tao paggabi na. Kasi lalo na ngayon medyo mainit, kaya yun, mas konti yung tao ngayon. So sobrang konti daw. Like, dami-dami pa rin ngayon. Compared ng mga, you know, dati na saksihan talaga namin nung pandemic days lalo. Di ba, Lo? Sobrang walang katao-tao, sobrang bagsak presyo, tapos as in, nagsara yung ibang mga stalls. Ngayon, it's more alive. Tama ba yung more alive? It's livelier, di ba? Mas marami na mga stalls, mas maraming mga kumikitang kabuhayan dito. Ayan. So, mas okay, di ba? So, dito sa Ladies Market, ayan nga, yung gitna or yung aisle, dito yung mga stalls. Pero usually, ayan, katulad na, may mga restaurants doon sa gilid. Ay, makita nyo, kapag naglakad tayo doon sa gilid, mga restaurants na mga pwestuhan doon. So, okay din yung mga food doon. Tapos, yun, iba-iba. May mga Indian food, Mediterranean food, local food, local restaurant. So, daming choices. Tapos, ang dami rin mga ukay. Ayan, katulad yan, merong ukay. Tingnan nyo natin lang. Ayan, may mga thrift store, mga ukay. $10. Di ba? $10, meron ka ng... meron pa sa loob nun. Kaya nga eh. Di ba? May $5, may $30, $10. Ang dami. So yan, ito yung side na yun. Yung sidewalk. Makita mo may mga stores dyan. Ito, record store. Ayan. Pero ayan, may mga ito. Kunki Noodle. Ayan, Mongkok Ladies Market. Di ba? Ito mga local food din. Ayun. So yun, kung medyo adventurous kayo sa food, no? Or if you're looking for something local, you can check those restaurants out. Medyo busog pa kasi kami talaga. So ito, ang ginagawa natin, lalakad-lakad para kahit pa paano magutom tayo ulit at makapag-try pa ng ibang mga food dito. Pero anyway, ang target talaga namin kasi, yung other side or yung other end nitong Tung Choi Street or yung Ladies Market, yun yung isa pang street na maraming mga street foods, di ba? So doon din yung may potato corner, may hot star, ayan. Ano ba iba? Basta yun, basta marami. May mga tea shop, ayan. Pwede nating suyurin tong street na to para baka after nating mapuntahan, yung pinakadulo, gutom na ulit tayo, di ba? Pero good thing din, hindi naman sobrang humid. Although kanina sobrang init talaga. Oo. Actually, T1 ngayon, mga ma'am, sir. May T1 signal na hoisted dito sa Hong Kong. Pero usually ganyan, kapag T1, it's either sobrang, ramdam mo na yung paparating na bagyo kasi mainit talaga siya. Parang kinukuha na lahat ng moisture nung, wow, diba? Ganun yun, diba? Since kinukuha na lahat ng moisture, parang, ayun nga, medyo umiinit na. Ayan, may nadaanan kami for Uncle. Uncle 4 ba o for Uncle? Ay, iba-iba siya eh. Ayun, no? May yang chow. May curry, parang mixed cuisine siya. Para puro maanghang Hindi, meron naman deep fried squid. Spice so, parang sarap na. So ito yung this rice, mga ma'am sir. Makita nyo, ang daming mga ulam. Ayan, karinderya style siya. Tapos, pipili kayo either 2 choices or hanggang 3 yata meron pa eh, di ba? Hanggang 3 choices ng dish. Tapos tuturo nyo lang talaga siya kasi literal na this, tapos may rice. Ayan, katulad niyan, yung binili ni ate. Diba? Meron din pala sila. Meron sila rito. Actually, kalat siya eh. Kalat to, around Hong Kong. Usually, yun talaga yung kinakain. Even the locals, especially yung mga locals. Kasi nga, syempre, tipid, diba? Ayun yung pinakatipid na option. Hindi ka na magluluto.
Oh, hindi ka na magluluto, hindi ka na prepare. At the same time, masarap naman. Yung favorite natin, no? Oo, yung favorite talaga namin is yung eggplant with minced pork. Sobrang solid na. Try nyo yan. Usually meron siya. Lagi siyang available sa mga this rice na ganyan. Yung 2 choices na tinatawag. Nag-boom talaga siya ngayon sa Hong Kong. Parang may nabasa akong article sa SCMP, South China Morning Post. Ayan, na parang biglang nag-boom yung mga ganyan, yung mga this rice ng mga restaurants. Kasi nga, ayun, siguro mas ano na lang din yung mga locals, especially mga locals na mas trip nila na, yun na lang, yung mga mabilisan na mga food, hindi mo na kailangan mag-prepare na matagal. Ayan, itong Red Tea, malaking restaurant din siya, along Soy Street, dito sa Mongkok. Ayan, kung makikita nyo rin, sikat dito sa Mongkok, mga ma'am, sir. Ayan, yung mga polo bun, no? Ayan, mga pineapple bun. And then, ayan, meron din Cafe de Coral. Along Soy Street lang to. Ayan, dito na rin yung mga tea shops. Ayan, may Fong Yun, One Lemon Tea, Share Tea, Hey Tea. I might get bashed dito, pero hindi talaga ako trip. Hindi ko talaga trip dito sa Cafe de Coral. Ewan ko. Baka ako lang yun, di ba? Kanya-kanyang choice. Pero hindi talaga kami laging kumakain dyan, no? O ako lang ba? Ako hindi na. Pero dati kung kakain-kain Kasi ka. sabi nila yan daw yung sikat. Yun nga. Pero ako kasi parang, ewan ko. Meron pa pala iba. Nung na-try ko siya, hindi talaga tumatak sa parang. Pero anyway, kanya-kanyang trip naman yan. Kung gusto niyo siyang itry, di ba? Usually kasi yun yung pinopost no? Parang affordable. Well, affordable naman siya. I mean, price-wise. Okay naman talaga siya. Pero taste-wise for me, siguro hindi ako yung target market. Oh. So, nandito kami ulit sa Chapanda, sa Mongkok. Ito talaga yung namin, favorite. Like, hinahype ko siya. I think this is second time na yata. Third. Hindi, na i-vinlog ko. Yung last time yata, hindi ko siya vinlog eh. Pag pupunta talaga ako ng Mongkok, ito na yung ko. Isa sa mga nagiging agenda ko rito. Bumili ng mango pomelo sago sa Chapanda. So, wala lang. Grabe, punong-puno siya, lo. Kaya nga, nakita niyo. Oo. And Mango. Di ba dun sa in-orderin natin, hindi? Kalahati lang. Ito yung benchmark, no? Ng mango pomelo sa gulo. Kapag summer, masarap. Sarap talaga niya. Perfect blend siya ng sweet plus sour. Refreshing din talaga. I mean, sobrang sarap. Sa Panda, grabe na kayo sa akin. Pero I hope talaga mag-add pa sila ng branch around content. Hindi ko pa nag-crave talaga ako. Out of reach yung yung delivery nito, diba? Sa Kita or sa Food Panda. Try nyo guys, pag pumunta kayo sa legit. So yung mga ma'am sir, if interested kayo along Sayong Choice Street, south lang to. Ay, makikita nyo, eto na siya. Makikita nyo kapag dinire-diretso nyo yung Sayong Choice Street South. Ayan. Dadaan nyo na yan, Lungfong Mall. Doon tayo galing kanina, okay? Ayan, tapos kapag nakita nyo yung dulo nito, ayan, yung may Lungfong din, di ba? Tsaka Aeon Style, anong tawag doon? Na store? Ayan, yung street na yon, doon na rin yung maraming mga street food. I mean, unang-una H&M siya. Mas naging Foot Locker, di ba? Oo, mas nauna H&M. Anyway, pinagkatalo na kasi namin yung Lungfong Mall na malaki na yon, doon sa dulo. Parang H&M siya before, di ba? Kaso nalugi H&M dito sa Hong Kong. Isa na lang yata H&M yata dito. Meron pa rin. Meron pa rin ba? Pero pinakamalaki sa Causeway Bay. Tapos, naging Foot Locker siya for a while, for a time. Tapos nagsarado na rin yung Foot Locker dito sa Hong Kong. Ngayon, Lungfong Mall na siya. Okay, wala lang. Ganun lang. Pinag-usap lang tayo dito. Trivia. Bilang mga malapit na maging permanente rito. Parang nakakita na natin yung pag-evolve din ng Hong Kong, di ba? Dami natin na. Saka yung Mongkok. Dami natin na pagkaanin sa Marami tayong experiences na pwede namin i-share. Yeah, mga trivia, ganyan. But anyway, palakad pa rin kami. Daming tao talaga kapag weekends dito sa Mongkok, guys. Especially mga locals, no?
parang dito rin talaga yung puntahan nila. Kung gusto lang nilang mag-shopping, gusto nilang kumain, or gumala in general, Mongkok is the place to be para sa kanila. Lalo na yung mga medyo may mga budget ganyan. Ito talaga. Kasi parang almost all-in-one na siya, no? Gusto mong kumain, Mongkok. Gusto mong mag-shopping, meron din dito. Diba? Kung gusto mong maglaro, gusto mong, ano mo yun, bumili ng mga gadgets, ganyan. Everything's here in Mongkok. Mongkok is everything. Meron na ring Big C dito. Grocery chain siya sa Thailand. Ngayon, nag-grow na rin yung chain nila rito sa Hong Kong. So, there's also a branch of Silk Milk Tea dito. Ayan. Medyo sikat siya ngayon. Daming tao sa loob. Pero yun, hindi ako masyadong natuwa sa Silk. Siguro kasi masyado siyang matamis for me. Eh, hindi ako masyadong mahilig sa sobrang tamis din. Kaya hindi ko siya trip. Ayan, meron na ring hashtag Birito. Ayan, nagustuhan ko yung egg tart din ng hashtag B. Tapos yung Mishway. Yan, na ice cream and bubble tea meron din dito. So yan, from here guys, amoy nyo na agad, no? Stinky tofu, mga street food. Ito na yon, tapat ng Ion Style, Long Fong Mall. Yung isang hilera na to, isang street na to. This is Dundas Street. Ayan, no? Amoy na agad eh, di ba? Ayan, tapos yan, isang hilera yan mga ma'am sir. Makita natin, marami rin mga bilihan ng street food doon sa side na yan. So yan yung presyohan nila ng mga street food. Actually, medyo mahal din talaga, although to say. Lalo na kung i-convert nyo siya from Hong Kong dollars to peso. Enjoy? 一箱。我是偏好，我觉得那个啥的好。好的。Yes. Ayan, guys, so yan, bumili ako ng tigta $20 or hisap na variety ng street food nila. So mostly mga siya parang mga vegetable, mga veggie, like eggplant, tapos green pepper, tapos may sausage din. Egg waffle for $15. So yan, ito yung binili ko, $20 to. Ayan, iba-iba. Ayan, may sausage, may eggplant, may green pepper. Ito yata parang crab stick or what? Basta $20 siya isa. Tapos parang may special sauce na nilagay. Hindi ko alam kung ano yung special sauce na yan. Yung crab stick nga to. Magkano yun? $20 is 140 pesos. Try natin yung special naman sa club stick. Try natin iba. Actually, pipili ka eh. So ako parang this na lang. Tinuturo ko na lang kung ano nandun. Pero so far, ito yung napili natin. Yung isa, green pepper. Tapos parang meron lang siyang coating na ganyan, diba? Hindi ko alam kung ano yun, pero let's see. Wala ko, masilig naman talaga ako sa green pepper or bell pepper. Kaya, let's see kung okay siya. Parang finray lang na bell pepper din talaga. Kaya natin iba pa. Ano ba iba? Yung eggplant na parang may tofu. Hindi ko alam kung ano to yan. Baka ito yung yung sa eggplant. Tatanggal na. Tapos meron din yung isang malaking, hindi ko alam kung ano to, squid ball. Hindi naman siya stinky tofu kasi hindi naman siya mabaho. So I think squid ball siguro. Squid ball nga. Na may curry sauce. I mean, ewan ko. Nothing special naman. Parang normal, di ba? Yung gusto mo lang mag-merienda or what. Pero kasi for $20, parang meron ka ng ibang food yung makakain di ba? For me, like, yung street food, siguro kung gusto nyo lang ma-experience like yung local street food dito sa Hong Kong, you can try. Pero ako, dati yun kasi yun na parang naging ko na, parang namamahalan ako sa street food lang.
like 15, 20. Eh, syempre hindi ka naman usually mabubusog sa isang stick lang, di ba? So yung parang 3 sticks mo, siguro nasa $50 na yun. So, bili ka na lang ng Jollibee. C2, magkano yung C2? 45. Ang hirap lang kainin ng eggplant, pero ito na siya. May after alam mo yung usual na nilalagay nila sa mga na parang panlasa, spice, parang ganun, yung medyo may amoy. So yun, verdict natin, sakto lang talaga. Hindi ko siya uulitin siguro ulit, pero kung gusto niyo i-try, up to you. So yeah, this is Dundas Street. So yun nga, along this street, dami mga restaurants, street food, boba tea shops. Ayan, ito labo, parang local yung mga sago, di ba? Tofu. Ayun $10 lang. Tapos parang bean, yun, di ba? Ayun red bean na may soy, no? So itong Hong Kong Hang Fung. Try na raw ni Love to. Parang siya hopya ni Love. Ayan, pero Nutella hazelnut pastry. Tapos meron din sila yung mga iba. May red bean, merong black sesame, may coconut. May natin yung red bean paste cake, $10. I'm trying this red bean pastry from Hong Kong Hang Fung. Nakaka-nepo, baby. Yung texture niya, flaky siya. Parang hopya. Actually, hopya siya. Di ba? Parang ganun May init pa. Fresh. Hanap mo medyo, yun nga, parang siya, flaky nga. Tapos, once na nandun na siya sa loob ng mouth, parang magiging powdery na yung texture niya. Parang nagiging pulveron na yung texture niya sa loob. Ito, along Fayun Street, ang haba ng pila for the street food. Iba nag-take out pa. Nakita niyo yung pila. Ang haba, diba? So I think ito yung isa sa mga sikat dito. Well, this is along Fayun Street. Ayan, or yung Sneaker Street. Tapos yun, cash only lang din sila. And of course, our Mongkok run won't be complete if hindi kayo magpo-potato corner nila. Along Fayun Street lang din to, mga ma'am sir. Sarap talaga ng potato corner. Ginto lang yung potato corner talaga dito, no? So yan, bilang nagko-food trip na rin tayo, no? At cloud chaser tayo, so pinilangan ko na rin to. Yung mahabang pila for octopus, tapos mga parang siya innards. Ayan, try na rin natin, subukan natin, since dito na rin tayo. Pero yung bibilin ko lang is yung octopus. Isang stick niya is $15. So, yung technique ko, since medyo hindi sila marunong mag-English, ayan, pinicturean ko na lang kung ano yung orderin ko. So, isang stick nito is $15, yung octopus. Meron pa may mga combo-combo kasi like $35, ganun. Pero may parang laman loob. So, hindi tayo mahilig kumain ng mga laman loob. So, doon lang tayo sa alam natin kainin. So, yun, meron sila yung mga combo-combo. Big combo, 40. Tapos yung combo na may kasama, parang intestines yata or what? 35. Tapos meron yung big combo, $50 na. One stick of this octopus. Yeah. You want pasta? Yes, please. Okay. So, we got the octopus. Ayan siya. So, may mustard pala, tapos parang may teriyaki sauce, I guess. So, this is the octopus. Try natin. So, yan. Merong mustard, tapos parang hindi ko alam yung sauce pero ang anghang pala nito. Parang may wasabi na ewan. Baka naman hindi mustard yung sinabi niya, baka wasabi. Mahang Wasabi. Hindi siya makunat. Medyo makunat siya. Wasabi nga talaga siya. Anghang.
Feeling ko dapat hindi ko pinalagyan ng mustard or wasabi. Tinanggal ko yung wasabi or yung ano, kasi ang hang eh. Dapat pala hindi ko na pinalagyan ng mustard or ng wasabi. Feeling ko talaga wasabi siya, hindi mustard. Okay naman siya. Huwag nyo naman palagyan ng wasabi. Mas okay. Kung hindi kayo mahilig. Ako kasi, nagmango sago kanina, di ba? So baka mag-alburutan dyan natin dahil mango sago tas wasabi. Okay sana siya kung hindi siya sobrang anghang. So yan, meron ding Mami Pancake dito sa Mongkok. So yan, sikat sila for their egg waffles. Ayan. So for the price, ayan, may $20. Tapos may matcha-matcha sila. So yun mga ma'am, so if you're looking for something Korean or you're craving Korean, you can try this Seoul Noodles shop. So actually, nag-introduce lang din sa akin yan sa mga Gen Z ko na office mates. Pero masarap siya, like, okay yung ano nila. I mean, authentic yung Korean food nila. I tried yung ano nila. I think, octopus bimbap yata yun. Octopus bimbap, ganyan. So, goods din siya. So yun, pwede nyo rin subukan yun, yung Seoul Noodle shop. Okay, but for now, we are heading back to the main stage. So ito rin, meron siyang Michelin Beef Gourmand na pagkilala. Ayan, yung signature pan-fried buns nila. Ito yun, yung Chung Hing Ki Shanghai pan-fried buns. So ito yung presyohan nila dito sa Chung Hing Ki. So ito yung signature pan-fried buns nila, 4 pieces, 42. Tapos 63 yun, 6 pieces. Pinakasikat na tinatry dito. And for the others, yan, you can check. Usually ganyan yung presyohan. Along Soy Street lang din siya. So yan, marami kumakain din. Ngayon, but for now, ayan, hindi ko na muna itatry. Medyo busog-busog na rin tayo. Pero yan, natry nyo na yan, masarap. And I think, it's, parang nagiging hype din siya ngayon sa social media. Lalo na yung mga pupunta dito sa Hong Kong. Nagustuhan din nila yan. So, yun yung mga napuntahan natin, no? Na mga kakaiba. Iba naman usual na, di ba? Pero kami, like ako, first time ko mag-dim-dim sum. First time ko i-try talaga yung street food, ganyan. And so far, na-enjoy ko naman. Although yung pinaka na-enjoy namin is yung late lunch namin sa dim-dim sum. So solid talaga yan. Right? So, yun. Ito ko natatapusin natin naging food, food trip vlog dito sa Mongkok. Dahil after this, gagala na kami, hindi na ako mag-vlog nun. So yan, sana nagustuhan ninyo ang ating naging episode for today. Kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo with my girlfriend, Jam Reyes. Stay safe, God bless, and adios. Bye!